Tulad ng palaging naririnig, everything happens for a reason. Kapag nasaktan ka ay palaging may dahilan. Kapag iniwanan ka ay hindi pwedeng walang dahilan kung bakit nangyari. Minsan hindi natin nagagawang tanggapin yun dahil syempre, ano nga bang sakit ang madaling tanggapin na lang? Wala naman, pakitawag na lamang ako sa pangalang Trisha. Ako yung tipo ng girlfriend na sobrang mapagmahal. Hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko pero alam ko na maswerte ang lalaking mamahalin ko. At si David yon. We've been together for almost 3 years. Lahat naman ng relasyon sa una ay nagiging masaya. At habang tumatagal ay unti-unting nagiging matabang. Lumalabas na ang mga problema kasi. Siyempre, hindi rin kami nakaligtas sa ganyan ng boyfriend ko. Pero hindi sa relasyon o sa akin ang diferensya. Sa sitwasyon na meron siya. Hindi ko kasi alam kung bakit parang nagmimistula siyang magnet ng mga problema. Babe, kain ka muna oh. Kanina ka pa hindi kumakain eh. Sige lang, wala akong ganong kumain eh. Kanina ka pa kaya walang kinakain. Kakasakit kasi ginagawa mong yan. Sige na, kahit konti lang, magkalaman lang yung tiyan mo. Hindi talaga ako nagugutom eh. Sige, ilalagay ko na lang dito para kung sakaling magutom ka, nandito lang ha. Anong oras ka nga pala uwi? Hatid na kita. Nagsabi na ako kay mama na hindi ako makakauwi ngayong gabi. Sasamahan kita dito sa burol ni Lola. Ha? Wag na babe. Ipahinga mo na lang yung day off mo. Ano ka ba? Ayos lang ako. Mas kailangan mo ako dito. Kaya ko naman to mag-isa eh. Kaya? Hindi ka nga kumakain ng maayos eh. Bilang girlfriend mo, dapat lang na nandito ako para suportahan ka. Samahan ka. Hindi madali itong pinagdadaanan mo. Hayaan mong nasa tabi mo lang ako hanggang sa maging okay ka na. Ganun ang isang relasyon. Oh, bakit natahimik ka? May sasabihin sana ako sa'yo eh. Pwedeng sa labas tayo mag-usap. Sige, tara. Oh, nandito na tayo sa labas. Ano yung sasabihin mo? Hindi ko alam kung paano to sisimulan eh. Ayos lang, sige lang. Sabihin mo lang kung ano ang nasa isip at nararamdaman mo. Nakikinig ako. Alam mo naman na sunod-sunod yung problema ko, di ba? Sa pamilya ko, sa trabaho. Tapos ito pa, namatay pa si Lola. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Babe, malalagpasan mo rin to. Lahat ng problema may solusyon. Kaya kakayanin mo rin lahat ng yan. At syempre, habang ginagawan mo ng solusyon ng mga problema mo, nandito lang ako sa tabi mo. Susuportahan kita. Tutulungan. Iyon na nga sana yung hihilingin ko sa'yo eh. Baka pwedeng humingi muna ng space. Space? Anong ibig mong sabihin? Trisha, marami na kasi akong iniisip eh. Ang dami ko nang dinadala sa ngayon. Anong kinalaman nun sa space na hinihingi mo? Gusto kong harapin sila ng mag-isa lang. Na sila lang yung iniintindi ko. Teka ha. So, anong pinapalabas mo? Na pabigat lang ako sa'yo? Na nakakadagdag ako sa stress Hindi mo? naman sa ganun. Gusto ko lang makahinga. Gusto ko, yung mga problema ko lang yung bibigyan ko ng oras. Kasi kung may girlfriend ako ngayon, syempre isipin ko na baka magalit ka kapag hindi kita natatawagan. Na baka sumama yung loob mo kapag hindi kita nabibigyan ng oras. Narinig mo ba akong nagre-reklamo? Hindi naman, di ba? Alam ko. Pero ayokong ikaw yung mahihirapan dahil sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Ayokong maramdaman mo na kinakalimutan na kita. Kaya baka pwedeng maghiwalay muna tayo. Hayaan mo muna akong bigyan ng solusyon yung mga problema ko ngayon. Bakit kailangan nating maghiwalay?
Parang hindi naman magandang dahilan yun para mag-break tayo. Hindi naman ako nagiging pabigat sa'yo, di ba? Tinutulungan pa nga kita eh. Oo, nakikita ko naman yun eh. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo ng sobra kasi parati kang nandyan para sa akin. Bakit hihiwalayan mo ko? Hindi mo na ba ako mahal? Trisha, hindi naman sa ganun. Pansamantala lang naman to. Anong pansamantala? Babalik din ako. Aayusin ko lahat ng pinagdadaanan ko ngayon. Ayoko lang madamay ka. Ayokong pati ikaw nagiging problemado na sa mga nangyayari sa akin. Kaya nga humihingi muna ako sa'yo ng space eh. Ng panahon para ayusin ko lahat. Baka naman pwedeng hindi mo to gawin. David, mahal na mahal kita eh. Ayokong maghiwalay tayo. Trisha, ikaw na nagsabi. Mahal mo ko. Kaya ibig sabihin irerespeto mo yung mga desisyon ko. Yung kagustuhan ko mapag-isa muna. Kasi kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, papayag ako kasi kailangan mo yun. Kaya Trisha, please. Please, intindihin mo naman muna ako. Ayoko. Trisha, babalik din ako. Pinapangako ko yan. Babalikan din kita, ha? Kailangan ko lang ng oras para sa sarili ko. Pagbigyan mo muna ako kahit ngayon lang, please. Kahit ngayon lang. Dahil sa pagmamahal ay wala rin akong nagawa kundi pagbigyan ang gusto ni David na maghiwalay muna kami. Masakit lang dahil pwede naman akong hindi mawala sa tabi niya. Alam niya na kahit kailan ay hindi ko siya hayaan na maging mag-isa. Pero pinili niyang hindi ako makasama. Pero hindi naman kasi ako yung tipo ng taong ipipilit ang gusto. Lalo na pagdating nga sa mga taong mahal ko. Hindi na baling ako ang mahirapan at ang mag-sacrifice. Basta wag lang sila. Grabe to mga to. Ang sakit na rin ko. Trisha, teka ha. Kung hindi ako nagkakamali, comedy itong pinapanood natin, di ba? Hindi drama. Yung hilat siya ng mukha mo parang may namatay sa scene eh. Ha? Ayos lang ako. Hindi lang ako natatawa sa pinapanood natin. Ano hindi nakakatawa? Eh halos mabilipit na nga ako kakatawa dito, hindi pa nakakatawa yun sa'yo. Ang sabihin mo ha, hanggang ngayon iniisip mo pa rin yung loko-loko mong ex. Trisha, 2 buwan na kayong wala. Ganyan ka pa rin? Very consistent ha? Alam mo, saka mo lang ako maiintindihan kapag naranasan mo na yung nararanasan ko. Wow! Iba din yung linyahan. Correction ha. Kapag nararanasan ko yung mga nararanasan mo, sigurado ako hindi ako magiging ganyan. Sus, maniwala Oo sa'yo. nga. Hindi ako magiging katulad mo na wala nang ibang ginawa kundi ang magmukmuk. Masyado mo kinarir ang breakup niyo eh. Ikaw lang ang nakita kong ganyan. 2 months na, hindi pa rin mag-move on. Sanang magagawa ko eh, hindi pa ako nakaka-move on. Hindi naman tutulad ng pinapanood natin. Nakapagtapos ka ng umiyak sa isang scene, okay na. Wala na. Move on ka na. Reality to eh. Totoong nangyayari to. Totoong sakit yung nararamdaman ko. Kaya I don't think na makaka-move on ako agad-agad. Alam mo, Trisha, parati mong tatandaan na ang happiness, choice yan. So choice mo kung paninindigan mo ang pagiging broken-hearted mo o mas pipiliin mo maging masaya kahit nasaktan ka ng sobra. Iiyak na naman eh. Ano ba? Fountain ba yung mata mo at panay ang labas ng luha mo? Ang sakit pa rin kasi kuya eh. Pinipilit ko namang mag-move on. Maging masaya. Pero tuwing iisipin ko na wala na si David, na iniwan na niya ako, bumabalik yung sakit eh. Yung lungkot, panghihinayang, lahat-lahat bumabalik. Ang hirap-hirap naman kasi nito eh. Ay, nako. Trisha, kailan pa kasi naging madali ang pag-move on? Yung makalimot sa sakit na naramdaman mo. Yun ang pinakamahirap gawin. Pero kapag nalagpasan mo yan, kapag nakaya mo, sobrang sarap sa pakiramdam. Nakaka-proud kasi kahit mahirap kinaya mo, nalagpasan mo.
Hindi, panghahawakan ko yung sinabi niya na babalikan niya ako. Aayusin lang niya lahat ng problema niya. At kapag okay na siya, magiging okay na rin kami. Ay, kapitid ba kita talaga, Trisha? Diyos ko naman. Bakit ba ganyan ang takbo ng isip mo, ha? Kakaiba eh, parang pambaliw. Kuya naman eh. O bakit? Anong mali sa sinabi ko? Tama naman, di ba? Hinihintay mo yung taong malabo nang bumalik. Sa kung babalik man siya, tatanggapin mo na lang na ganun kadali. Pagkatapos niyang isampal sa mukha mo na magiging pabigat ka na rin sa kanya, sus naman. Hindi naman yun yung sinabi niya eh. Gusto lang niya ng space. Oh, sus, ganun na rin yun. Pinaganda lang niya, pinasarap sa tenga. Para hindi masyadong masakit, pero kung iisipin mo mabuti, ganun din ang pinapalabas niya. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na sa paghihintay. Paano kung bumalik siya? 2 months pa lang naman Ay eh. nako, hindi na yun. Dahil kung talagang mahal ka niya, in the first place, hindi ka niya dapat iniwan. Yun ang itatak mo dyan sa isip mo, ha? Kaya tumigil-tigil ka na sa kahibangan mo, please lang. Pakiusap. Nagmumukha ka na ng tanga eh. Tapos ginagawa mo pang kawawa yung sarili mo. Sandali lang. Nandyan na. Ano bang... David? Ay, nakaistorbo ba ako? Sorry ah. May dala pala ako sa'yo. Bulaklak. Ito, sana magustuhan mo. Pinili ko yun. I'm sorry. Bakit ngayon ka lang bumalik? Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Akala ko hindi mo tutuparin yung pinangako mo sa akin. Gusto ko kasi kapag babalikan kita, okay na lahat eh. Kasi ayoko mas masaktan kita. Yung babalik ako tapos hindi pa pala ayos yung mga problema ko. Trisha, patawarin mo ako ha. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Kung kaya ko... Tama na. Okay na. Kilala mo ko. Isang sorry mo lang, ayos na lahat. Nagmahalaga bumalik ka sa akin. Tinupad mo yung pinangako mo sa akin. Na hindi na sayang ang paghihintay ko sa'yo. So, huwag mo na ulit gagawin yun na. Huwag mo na ako ulit iiwan ng ganun. Nakakabaliw sa sakit eh. Sobra. Shh, tama na. Hindi na ako aalis, okay? Hindi na kita ulit sasaktan. Dito lang ako. Tumahan ka na. Mahal na mahal kita kaya hindi kita iiwanan. Hindi na. Isa lang ang nasabi ko that time. Buti na lang at hindi ako sumuko. Naghintay ako hanggang sa pagbabalik sa akin ni David. Kaya ngayon, naging masaya ulit ang pagsasama naming dalawa. Lahat ng mga pag-iyak-iyak ko ay napalitan ng saya at ng panibagong kilig. Naisip ko na wala na sigurong mangyayaring hindi maganda since okay na si David. Naging magaan ang mga buwan sa relasyon namin. Hanggang sa heto na naman, nagkaroon ulit ng problema ang boyfriend ko. Natanggal siya sa trabaho kaya todo siya sa paghahanap ng pagpanibago. Sinusubukan ko naman siyang tulungan. Ang ending ay wala rin akong nagagawa para sa kanya. Oh, hanggang kailan ka naman dyan kay David? Hanggang linggo. Bala kasi namin na pumunta sa Tagaytay ngayong weekend. Gagala na naman kayo? Daming pera, ha? Pautang. Che, o kaya ang mas mayaman sa akin. Kaya sa'yo ako dapat mangutang. Huwag ka nang kumontra, kuya. Ayun na nga lang ulit kami magbabakasyon ng ganito eh. Pilit pa. Pilit? Bakit pilit? Eh, busy raw siya. Tsaka nagtitipid kasi naghahanap siya ulit ng bagong trabaho ngayon. Hindi pa siya nakakahanap ng bago? At tagal naman. 3 buwan na yung bakante, ha? Ano ka ba naman, kuya? Alam mong hindi ganun kadali na makahanap ng trabaho ngayon. Lalo na sa sitwasyon ni David. Alam mo bakit? May pagkaaning-aning din kasi ang jowa mo, eh. Tama ba naman na kalabanin niya yung boss niya? Talaga mawawalan siya ng trabaho niya. Below the belt naman kasi yung ginawa sa kanya. Kahit sino magre-react talaga doon. Alam mo, Trisha, dapat kasi ang ginawa niya, nag-resign na lang siya. Hindi yung inaaway-away pa niya yung boss niya. Kaya tingnan mo, ano nangyari sa kanya? Siya tuloy na nawalan. Sayang pa naman yung trabaho niya. Ang taas na sweldo niya doon, diba? Oo. Kaya nga sobrang problemado siya ngayon kasi mag-iisang buwan na siyang hindi sumisweldo eh. Ay, sige na kuya. Tawagan na lang ulit kita mamaya ah. Nandito na si David eh. Oh, sige. Bye. Bye. Hi babe. Oh, anong nangyari sa final interview mo? Okay na ba? Nakapasa ka ba? Hindi. Bagsak. Ha? Eh bakit? Tinawagan yung dati kong employer eh.
Malamang siya yung nakausap. Ayun, kung ano-ano yung pinagsasasabi sa akin. Pahirapan pa akong makakuha ng COE. Iniipit ako ng siraulong yun eh. Bisit. Babe, kalma lang. Magiging maayos din ang lahat. Makakahanap ka pa ng iba, yung mas maganda. Saan? Naghahanap nga ako ng trabaho na kayang tapatan yung sweldo ko doon sa lintik na kumpanya na yun eh. Eh ang kaso, wala. Kailangan ko na ng trabaho. Ang dami kong responsibilidad. Eh, bakit kasi hindi mo muna pagtiyagaan yung iba? Eventually naman tataas din ang Tapos sweldo. ano? Maghihintay na naman ako na ilang taon bago tumaas yung sweldo ko, ganon. Back to zero ulit ako. Buti sana kung kasalanan ko to eh, pero hindi. Dahil doon sa... Hindi ko na alam gagawin ko eh, nauubos na ipon ko eh. Gusto mo bang hatian muna kita? Kahit dito lang sa apartment mo, sa pagkain mo. Ako muna hanggang sa makahanap ka na ng bagong trabaho. Magiging palamunin mo ko, ganon. Trisha, wag na lang. Nakakababa ng ego eh. Ayun ka na naman eh. Iniisip mo na naman yung ego mo. Magpaka-practical ka kasi. Eh hindi ka mabubuhay kung parating yan ang iniisip mo. Ito na nga tinutulungan na nga kita tinatanggihan mo pa. Eh kasi nga ayoko nga. Anong gagawin mo ngayon? Kailangan mo nga ng pera, di ba? Babe, hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki ang paghingi ng tulong. Tsaka hindi naman ako iba sa'yo eh. Girlfriend mo ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo, okay? Sorry. Sorry, babe. Hirap na kasi ako ngayon eh. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Yung trabahong ilang taon kong inalagaan, bigla na lang nawala. Hindi ko naman kasalanan. Maliban na ipagtanggol ko yung sarili ko, karapatan ko yun, di ba? Pero ano nangyari? Ako pa yung naging talo sa huli. Babe, ang dami kong responsibilidad eh. Ang dami kong iniisip tapos... Tama na, babe. Matatapos din to. Babe, ang hirap. Ang dami kong dapat ayusin. Tutulungan kita. Nandito lang ako. Babe, gusto ko muna mag-isa ha. Sige. Uuwi na lang muna ako. Huwag muna natin ituloy yung balak natin ngayong weekend. Magpahinga ka muna. Babe, hindi yun yung ibig kong sabihin. Gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko ng space. Nakikipaghiwalay ka? Yun ang kailangan ko sa ngayon eh. Hindi. Kailangan ko munang Hindi ko ayusin to. tatanggapin yan. Hanapin ko muna yung sarili ko, Trisha. Hanapin? Bakit? Nawawala ka ba? Hindi naman eh. Naguguluhan ka lang. Hindi mo lang alam kung ano ang gagawin mo pero hindi ka nawawala. Ginagawa mo na namang dahilan yung mga problema mo para hiwalayan ako eh. Intindihin mo naman kasi ako. Nawala lahat ng meron ako. Naiintindihan mo ba yung nararamdaman ko, ha? Yung bigat na sitwasyon ko? Hindi! Kasi hindi naman ikaw yung nahihirapan eh. Hindi ikaw yung parang binagsakan ng langit at lupa. Kaya nga ako nandito eh. Ako yung magpapagaan ng nararamdaman mo. Ako yung makakasama mo. Pero bakit ako yung bibitawan mo? Ganyan ka ba talaga, ha? Kapag may problema ka, iiwan mo ko? Tapos kapag okay ka na, saka ka babalik? Trisha, sorry. Patawarin mo ako. Ayaw ko rin naman talagang gawin to eh. Pero ito yung kailangan ko eh. Hindi. Hindi tayo maghihiwalay. Hindi ako papayag na iiwan mo na lang ako basta-basta. Hindi ako parang isang aso na maghihintay sa'yo hanggang sa makauwi ka. Alam kong may problema ka. Pero ni minsan, hindi kita binigyan ng rason para ako ang bitawan mo. I'm trying my best to be the perfect girlfriend. Huwag mo naman sanang baliwalain yun. Mali ba ang ginawa ko na hindi ko tinanggap ang rason ni David kung bakit iiwanin niya ako ulit? May karapatan naman akong gawin yun, hindi ba? Una sa lahat, alam kong hindi ako naging sagapal sa kanya. At mas lalong alam ko na ni minsan ay hindi ko siya iniwanan kahit na hindi niya ako kinailangan. Masakit lang dahil parang para sa kanya ay girlfriend niya lang ako sa salita. Hindi niya na-realize na best friend niya rin ako. Pero bakit hindi niya yun nakikita? Sa tuwing may problema siya, iniiwanan niya ako na parang ako pa nga ang dahilan kung bakit ganoon ang mga nangyayari sa buhay niya at sa paligid niya.
habang tumatagal ay mas lalo lamang akong nasasaktan dahil sa pakiramdam ko ay wala lang ako sa boyfriend kong si David. Na hindi niya ako kailangan at mas lalo kong nakita yon nang bigla na lamang siyang hindi nagparamdam sa akin ng ilang araw. Sobrang tuliro ako at hindi ko alam kung saan ko kakagilapin ang boyfriend ko. Nakakasama ng loob ang lahat ng ginagawa niya sa akin. Pero ayoko siyang sukuan. Iniisip ko na lamang na siguro ay magulo nga talaga ang isipan niya. Hindi malaman ang gagawin kaya hindi ko pwedeng dagdagan ang nararamdaman niya. Тогда это пойдет в путешествие. Please naman, David, sagutin mo na yung tawag ko. Subscriber cannot be reached. Please try again later. Susubukan ko nilang ulit. Ngayon naman nakapatay! Ano ba, David? Wisit! O ano? Hindi mo pa rin makontak. Hindi pa rin eh. Kanina ring lang ng ring tapos ngayon nakapatay na yung phone. Eh di halata na ayaw kang kausap. Kaya mo na. Kuya, hindi pwede. Ayoko na ganito kami. Hindi nga kami naghiwalay pero sa ginagawa niya parang hiniwalayan niya na rin ako. Nakausap mo na ba si Wesley? Oo. O anong sabi niya? Alam ba niya kung nasan si David? Oo, nasan daw? Kuya, ikwento mo. Hindi yung isang sagot, isang tanong tayo dito. Okay, sige. Gusto mo pa talagang sabihin ko kung anong sinabi ni Wesley? Ha? Handa ka? Oo. O ano nga? Pinapasabi raw sa'yo ni David na bigyan mo raw siya ng space. Ano? Hindi ko maintindihan. Ano ba naman, Trisha? Sa madaling salita, huwag mo na siyang kontakin dahil ayaw ka na niyang kausapin. O, gets mo na. Bakit daw? Diyos ka naman. Paano namang hindi mo pa kilala yung boyfriend mo? Kapag may problema, tatakas. Pipiliing mag-isa. Pero bakit ganun? Ano na naman yung problema niya? Bakit ako na naman yung sinasakripisyo niya? Bakit mo ba kasi pinipilit ang sarili mo sa isang taong hindi ikaw ang kailangan? So anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Sige nga, tatanungin kita. Mag-isip ka ng kahit na anong problema na lumapit siya sa'yo, ha? Na hinayaan niyang tulungan mo siya. Sige nga, kailan? Как вы думаете, мы сможем Oh, tignan mo na. заклеить? Wala ka rin maalala, di ba? Kasi ang si David, siya yung tipo ng taong kapag may problema, gustong mapag-isa. Kaya nga niya ako girlfriend eh. Hindi naman ako pang display lang. Kung parati niyang gagawin yun, ano pang naging silbi ko? Alam mo, Trisha, intindihin mo rin kasi siya. Paano ko siya iintindihin? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon dapat ganun ang ginagawa niya eh. Hindi siya dapat tumatakbo. Dapat hinaharap niya. Hinaharap naman niya. Hinaharap naman niya ang lahat ng problema niya. Kaya nga lang, hindi ka kasama. Daya-daya naman niya eh. Bakit kailangan niyang mawala nang walang paalam? Okay, sige. Kung magpapaalam ba siya, papayag ka ba? Hindi naman, di ba? Ay. Alam mo, parehas ako naawa sa inyo eh. Siya dahil sunod-sunod yung mga problema niya sa buhay. At ikaw, parating binibitawan niya para maayos ang mga problema niya. Hindi naman niyo ito kailangan gawin eh. Bakit naman ako? May problema rin naman ako pero hindi ko ginagawa kung ano yung ginagawa niya. Hindi ko tinatakbuhan. Wala akong sinusuko. Naharap ko lahat. Ayun na nga eh. Ang masakit, yan yung pinagkaiba yung dalawa ni David. Bakit pa kasi siya ganoon? Ginagawa ko naman lahat para hindi maging pabigat sa kanya eh. Tulungan ko pa nga siya sa mga problema niya. Alam mo, hindi mo ba naiintindihan na hindi ikaw ang kailangan niya ngayon? Gusto ko nga siyang kausapin. Gusto ko nga ayusin namin to. Trisha, pwede ba, Trisha? Hayaan mo muna siya. Parehas muna kayong magpahinga sa isa't isa, pwede? Ayoko. Kuya, ayoko. Hindi ako papayag na magiging ganito kami. Alam mo sa ngayon kasi, wala kang magagawa kundi hayaan mo na si David kasi kung ipipilit mo ang sarili mo sa kanya, mas lalo kayong magiging magulo, mas lalo kayong hindi magkakaayos. Ay. Hayaan mo muna siya, ha? Hayaan mong ayusin niya ang sarili niya. Tsaka, bigyan mo rin yung sarili mo ng panahon.
Baka kasi may kulang din sa'yo kaya hindi niya maramdaman na makakayanan mo siyang damayan. Hindi ko alam kung ano yun ha, pero oras ang kailangan ninyong dalawa. Yan ang kailangan nyo ngayon. Kahit pala sobrang mahal mo, kapag ka napagod ka ay wala ka na rin magagawa kundi ang hayaan na lamang ang mga bagay-bagay. Hindi ko na kinulit si David na mag-usap pa kami. Yun ang gusto niya, na bigla na lang mawala. Ibinigay ko na lang sa kanya ang gusto niya. Naawa na rin kasi ako sa sarili ko. I've tried so hard to be the best girlfriend for him. Pero hindi niya yun nakita. Sa halip, pinakawalan niya ako. Pinabayaan niya ako. Nagpakasaya ako sa buhay. Nag-focus ako sa mga goals at sa mga pangarap ko. Nagtrabaho ng mabuti at nagbigay ng oras sa mga kaibigan ko. At dito ko nga nakilala at naging close si Vince. Isa sa mga katrabaho ko. Pero sa kanilang lahat, siya ang mas nakakakwentuhan ko. Hanggang sa may naramdaman na nga ako na hindi ko dapat maramdaman para kay Vince. Вот за стойки клей. Buisit. Sige. Tikit pa. Ang landi talaga. Joy, ano binubulong-bulong mo dyan? Parang may kinukulam ka. Wala. Ano wala? Yung uso mo, konting-konti na lang, sasayad na sa sahig. Okay nga lang ako dito, kuya. Ang kulit. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan? Nagsiselos. Hindi, no? Sus, nag-deny pa. Alam mo, tumigil ka nga dyan. Nagsiselos ka kaya ka ganyan Hindi eh. nga kasi. Oo, sige. Hindi ka na nagsiselos. Ba't ka naman kasi nagsiselos? Eh, wala namang kayo. Tama ako, di ba? Doon ka na nga. Mas lalo mo akong iniinis eh. Nagsiselos ka. Hindi nga kasi sabi. Pakialam ko sa kanila. Sige. Kung hindi, bakit ang talim ng tingin mo sa kanila, ha? Sige. Kung nakamamatay ang tingin mo, paniguradong kanina pa sila nakahiga dyan at wala ng buhay. Ewan ko sa'yo. Doon ka na nga. Anong meron? Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't magkasalubong na naman yung kilay mo? Paano? Kanina pa naiinis yan. Bakit? Eh, kasi naman, yan si Ay, Tris. kasi wala. Wala akong magawa dito. Kanina pa ako naiinip. Kaya sige na, uuwi na ako. Ano ba nangyari? Bakit ganun yun? Ewan. Sundan mo na lang. Trisha! Trisha, sandali lang. Itayin mo ako! Trisha! Trisha, sandali lang! Ngayon, bilis mo naman maglakad. Bakit ba? Bumalik ka na nga dun sa loob. Ihahatid na kita. Lagot ako sa Kuya Larry mo pag di kita hinatid. Hindi na. Kaya ko ng sarili ko. Sige na, bumalik ka na dun. Hindi nga pwede. Sa tingin mo, hahayaan kita maglakad mag-isa? Sa ganyang kadilim na kalsada? Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo. Ayoko nga kasi sabi. Bakit ba ang kulit mo? Ba't ka ba ganyan? Tinatarayan mo na naman ako ng walang dahilan eh. Ano ba nangyari sa'yo? Wala. Anong wala? Tignan mo nga yung mukha mo. Gusot na dahil kanina ka pa nakasimangot tapos pinagtataasan mo pa ako ng boses. Paano naging wala yun? Kapag sinabi kong wala, wala. Bumalik ka na dun sa loob at baka hinahanap ka na ni Carla. Sige na, dun ka na. Bakit? Alam ko na, nagsiselos ka, no? Bakit ba yan agad ang naiisip nyo? Ako? Magsiselos? Asa ka pa? Hoy, bakit ganyan yung reaction mo? Sarcastic, masungit, naiinis. Eh, di ba lahat naman yan signs ng pagsiselos? Alam mo, bukas na lang tayo mag-usap. Mas lalo lang akong naiinis sa'yo eh. Hindi. Walang uuwi hanggat hindi tayo nagkakalinawan dito. At mas lalong walang uuwi hanggat hindi tayo nagkakaayos. Ngayon, sabihin mo sa akin yung totoo. Ano nangyayari sa'yo, ha? Wala nga kasi, ang kulit mo. Ano, nagsiselos ka ba? Hindi. Uulitin ko yung tanong, nagsiselos ka ba? Ano? Okay, fine. Muna? Siselos ako. Naiinis ako kasi kinakausap mo yung Carla na yun. Tinotolerate mo yung panlalandi niya sa'yo. So okay na, masaya ka na. Pwede na ba akong umuwi nang hindi ka kasama? Hindi. Dahil ngayon sinabi mo na yung totoo, gusto kong pati yung inis mo mawala. At paano mo naman gagawin yun, Aber? Eh, di sa pagsasabing ikaw yung gusto ko at hindi si Carla.
Ano to? Ginugood time mo na naman ba ako? Hindi nga yung joke. Nagsasabi ako ng totoo. Tsaka kilala mo ko kung ano yung nasa puso at isip ko, sinasabi ko yun. Anong sense ko itatago ko kung sa bandang huli malalaman mo rin naman? Ewan ko sa'yo, Vince. Ang lakas ng trip mo eh. Kasi ayaw mo maniwala. Ngayon nagsabi ako ng totoo, hindi ka nakikinig. Samantalang kanina nagagalit ka, ano ba talagang gusto mo? Alam mo, gulo mo rin eh. Alam ko na, ganito na lang. Mas magandang pag-usap tayo kapag nasa biyahe. Halika na, ihahatid na kita. Ayoko nga sabi. Kaya kong sarili ko. Tsaka bakit kailangan pang mag-usap? Bukas na lang. Hindi nga kasi pwede. Ayoko pinapabukas pa tong issue na to. Kung pwede naman, ngayon na natin pag-usapan at ayusin. Tara na! Oh, kaya umalis na tayo. Huwag ka na umarte dyan. Mag-uusap tayo na mag-uusap hanggang sa maging malinaw ang lahat. Sige na. Iyon ang pinagkaiba ni na David at ni Vince sa isa't isa. Si Vince ayaw niyang matatapos ang araw na hindi kami nagkakaayos. Sinasabi niya lahat ng nararamdaman niya. Unlike David, kinikim-kim ang lahat hanggang sa darating na lang siya sa puntong sasabog na lamang siya. And as usual, aalis na lang na parang bula. Nanligaw nga sa akin si Vince. Siyempre, nagpakipot lang muna ako ng kaunti para naman hindi niya masabi na easy to get ako na babae. Dapat niyang paghirapan ang matamis kong oo. Aminin ko na kahit nanliligaw pa lamang si Vince ay alam kong sa bandang huli ay sasagutin ko rin siya. Sa kanya ko lang kasi naramdaman na mahalaga ako. Kung papaano ako mahalin at alagaan ng tama. Kaya alam ko na kung sakaling magiging boyfriend ko si Vince ay magiging masaya ako sa kanya. Ito na, nag-aayos na lang ako tapos lalarga na ako mamaya. Sigurado ko bang ayaw mo talagang sunduin kita dyan? Pwede naman kasi. Wag na. Ma-out of way ka lang eh. Tsaka kaya ko naman ng sarili ko. O sige, ikaw bahala. Paano? See you later? Yup, see you later. Okay. Sana mamaya mo na rin ako sagutin. Joke lang. We'll see. O sige na, mag-aayos pa ako. Bye. Okay, bye-bye. Ano pa bang kulang? Trisha? Oh, kuya. Bakit? May bisita ka. Ha? Sino? Si David. Ano? Pakiulit nga. Si David! Hinahanap ka. Sabihin mo umalis na. Eh, hindi pwede. Pinapasok ko na eh. Ha? Andun sa sala. Nandun siya. Kuya naman, bakit mo pinapasok? Alam mo, mas maganda kung mag-uusap kayong dalawa ha, para may closure. Ending ng love story nyo at kung ano man yung tawag doon, Ayun. di ba? Sige na, puntahan mo na doon, bilisan mo na. Sige na, lalabas na ako ng kwarto. Trisha, akala ko hindi mo ako haharapin eh. Anong kailangan mo? Busy ka ba? Gusto sana kitang ayain kumain sa labas. Para saan? Para makapag-usap. Usap? Pwede naman natin gawin yan dito eh. Maliban na lang kung sa gitna ng pag-uusap natin, bigla ka na lang ulit umalis at hindi magpakita. At pagkatapos ng ilang buwan, susulpot ka na naman na parang kabote. Kung ganun lang din ang gagawin mo, pas wag na tayong mag-uusap. Nakakapagod magpaulit-ulit eh. Trisha, alam kong hanggang ngayon masama pa rin yung loob mo. Pero gusto ko lang naman kasi na... Hep, hep, hep! Mukhang alam ko na yung sasabihin mo. Gusto mong maintindihan kita? Ilang beses ko yung ginawa, David. Ilang beses kitang inintindi. Maraming beses na, di ba? Pero anong ginawa mo? Kapag may problema ka, aalis ka. At kapag okay ka na, saka mo ako babalikan. Aba, masyado ko namang kinakarir ang pagiging tanga at utu-utu ko sa'yo, ha? Kailangan ko lang hanapin yung sarili ko. Kasi kung hindi ko gagawin yun, hindi ako magiging sapat sa'yo. Kapag hindi ko muna inayos yung sarili ko, baka pati yung iyo gumulo na rin. Di ba yan din ang ginawa mo noon? Ano yun? Parati ka na lang nawawala? Aba, David, mukhang kailangan mo yata ng mapa o kompas. Baka sakaling matulungan ka. Total, parati ka namang nawawala. Trisha,
Gusto ko lang munang maging better version ng sarili ko kapag minahal kita. Ayokong pabigat sa'yo. Ayokong pati yung problema ko, poproblemahin mo rin. Kaya nga tayo mag-girlfriend-boyfriend eh. Para magtulungan. Ang problema kasi sa'yo, sinosolo mo lahat. Ayaw mo humingi ng tulong. Hindi ka naman mamamatay kapag ginawa mo yun eh. Takot ka lang magkaroon ng utang na loob. Di naman sa ganon. Uulitin ko, ayokong maging pabigat sa'yo kaya binitawan kita. Kasi ayokong madami ka sa mga kamalasan sa buhay ko. Kung ganon, anong silbi ko sa'yo? Girlfriend mo lang ako kapag masaya ka, ganon. Tapos kapag may problema ka na, nalilito o nahihirapan, wala na, hindi mo na ako kilala. David, ayoko ng ganon. Ang hirap kasi ng ginawa mo sa akin eh. Aalis ka kung kailan mo gusto, tapos babalik ka kung kailan mo rin gustuhin. Ano ba naman? Huwag mo naman akong paglaruan. I'm sorry. Sorry din. Pero napagod na ako sa'yo. Napagod na ako sa lahat ng ginagawa mo sa akin. Trisha, please. Hayaan mo naman akong bumawi sa'yo. Bigyan mo ulit ako ng chance. Wag na. Kasi kapag binigyan pa kita ulit ng pagkakataon, sarili ko naman ang madedehado. Gusto ko rin maging masaya. Gusto ko rin maranasan na ako yung pinipili. Na ako yung hindi binibitawan. Trisha, hindi na mauulit yun, promise. Okay na ako. Okay ka na. Okay na rin naman ako eh. Okay na ako na wala ka. Kaya wag mo na akong guluhin. Sa dinami-rami ng mga dahilan mo, nawalan na ako ng tiwala sa mga sinasabi mo. Napagod na akong maging laruan mo. Kaya David, tama na. Ayoko na. Hanggang dito na lang tayo. Tapos ang usapan. Sa naranasan ko kay David, ay natutunan ko na bago ka magmahal, ay dapat alam mo ang worth mo. Dapat alam mo kung papaano mamahalin ang sarili mo. Dahil kung hindi, ay sino na lamang ang gagawa nun para sa'yo. Kaya simula noon pinangako ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, ay hindi ko nakakayaan pa na mapabayaan ako. Na para lamang akong laruan na kapag ka hindi na kailangan, ay bibitiwan na lamang bigla. I love David. Alam ng Diyos yan. Minahal ko siya. But I need to love myself more. Dahil minsan ay hindi naman masama ang isipin muna ang sarili, lalo na kapag alam mong deserve mo naman yon. Sana marami ang nakarelate at marami rin kayong natutunan sa kwentong ibinahagi ko sa lahat. Программа снежной работает. Программа ничего не загрузилась. Трек 0 написано. Очередь пустая, ничего нет. Как ты там заказал? Бревет еще будет какой-то? 22 числа будет бревет, я не знаю, если мы уедем раньше, то